Grabe oh. Ating haswag to make lunch. Ayan. Actually, hapunan na yan. Mangunguha tayo ng Japanese mustard natin dahil magsasakura viewing tayo. Ang ibig sabihin ng hanami. At nagre-request sila na onigiri o yung rice bowl. Ayan. Ganyan siya kalalaki guys. Diba? Ito maliit lang to. Na-stop na yung paglaki nila actually. Ganyan siya guys. Oh, diba? Napakasarap nito kahit na pickled lang siya. Sayang lang wala si ate. Dati hindi natin kasama maghahanami. Ayan o, ang laki niya sana. Diba? Ayan. Ito yung, ganito siya guys kapag ka lumaki. Ganyan siya kalaki. Diba? Super giant Japanese mustard. Ayan guys yung mga nakuha nating mustard. Ayan. At yan guys, yung nakikita nyo na yan ay sibuyas. Ito yung ating isang sibuyas. Bubuno tayo. Ito yung lupa pagka ganito. Look at that. Look at that size guys. Ang ganda ng ating sibuyas. Oh my gosh. Wala kasi akong stock. Hindi ako bumibili ng sibuyas dahil sabi ko marami kong tanim na sibuyas. Ayan, ang ganda ng ating sibuyas talaga guys. Diba? Oh, tingnan nyo, surprise tayo dun. Akala ko ang liit. Ang laki pala niya. Ito muna yung ginawa natin kasi kailangan natin sa pagluluto. So, inuunti ko lang talaga. Ayan. At kailangan ko lang ngayon dahil sa ating gagawing onigiri na takana. Ayan. Nakuha ko na rin yung bulaklak ng ating broccoli. Kasi masarap din to ilahok sa salad pan decoration natin sa ating ubento. Ayan, ang lutong niya sarap din naman siya kahit ganito lang. Ulitin natin doon sa mga nagre-request, maglalagay lang tayo ng asin. Pipiliin lang natin guys yung gagamitin natin. Ito yung part na to guys. Hiwain na natin para dun sa ating gagawin na ano. Actually. Ang bango ng sibuyas pag bagong ani. Maninipis na hiwa lang para madali siyang mag-golden brown. Tapos eto ating sukiya. Actually pang ano to guys pang sukiya na luto. Pero since wala tayong karne, dito na lang natin siya gagamitin. Ayan. Liliitan lang natin para magisa natin siya. Super sarap ng karne na to guys. Ito yung Wagyu beef. So ayan guys, hugasan na natin yung ating dahon. Yan. Para kung merong insekto man dyan, merong ano. Pero wala namang insekto dito sa amin. Kasi medyo malamig pa guys. Kaya hindi pa tag-insekto. Pagkaahon, lagay kagad natin dito guys. Para lumamig siya. So ayan guys, ganyan lang yung ginawa ng lola nyo. Tapos nagdagdag ako ng another 2 dahon dito kasi tingin ko kukulangin siya. Dahil talagang pag natikman to ng pamilya nyo, kailangan damihan nyo yung gawa nyo. Dahil mabibitin talaga sila. Naaamoy ko, alam nyo guys kung ano, sinigang na bangus. Saglit lang kasi manipis lang siya. Tapos ganun din yung pinitas natin na broccoli kanina. Ayan, dito ko na lang din siya inanlawan. And then maalikabok na siya ng konti. Kaya naman huhugasan ko pa rin to guys ng malamig na tubig. Kasi para hindi maluto ng husto yung ating broccoli. At mapanatili natin yung kanyang lutong. Tapos dito, ang ginagawa ko dito para pagka ginamit ko siya sa kanin ay hindi siya basang-basa. Kailangan ko na muna siyang patuyuin ng konti. Kaya binabalot ko siya dito sa kitchen paper. Isa-isa, ayan. Habang piniprepare ko naman yung ating ipapalaman. So, ayan na guys, magigisa na tayo. Tapos, alam ko, mapapansin nyo yung parang nanggigitata doon sa ibabaw. Yan yung pinagpatakan ng kanin. Kapag tumitigas siya,
ayan, nagiging ganyan yung kulay niya. Kaya lang po yan na natuyo. Tapos yung pagigisa nito guys, ayan, katulad ng nilagay ko lang yung sibuyas, yung karne natin, tapos naglagay lang ako ng button mushroom dito. Hindi ko alam kung ang tawag sa mushroom na to. Tapos ang sekreto dito guys, para masarap, ang nilalagay ko talaga dito ay yung tsuyu. Ito yung bonito na parang toyo siya dito sa Japan. Tingnan nyo sa online kung makakabili kayo. And then naglagay lang tayo ng asukal. Minsan honey yung nilalagay ko. And then kapag tapos na siya guys, medyo naiga na yung, na-absorb niya na yung lasa, naglalagay ako ng sesame seed. Tapos hiniwalay ko dito yung mushroom natin para bukod natin siya ilalagay sa ating invento. Tapos dapat walang sabaw yung ating kanin ilalagay para hindi malasog yung ating kanin kapag masabaw o basa. Tapos dito, paano gumawa ng octopus na hotdog, ang ginagawa ko lang dyan, hinihiwa ko lang sa gitna, tapos saka ko siya iniisa-isang hiwain para magkaroon siya ng parang mga tentacles. At kapag nilagay nyo yun sa kumukulong tubig, ganyan ang magiging reaction niya. Diba? Para siyang octopus talaga. Tapos, pagkaahon naman natin yan guys, ay saka naman natin ipe-prepare yung ating dahon kung saan ay tatanggalin na natin siya isa-isa dito sa ating kitchen paper para naman magamit natin ng sunod-sunod. Pasensyahan nyo yung boses ng lola nyo guys kasi medyo barado talaga yung ilong ko dahil nga pollen season dito sa Japan. Ang hirap huminga sa ilong. Kaya ang lola nyo mahina din ang panlasa. So ayan ang ginagawa ko naman dito guys. Pagkalatag natin, gumamit lang tayo dito ng oil paper para mailatag natin yung ating dahon at hindi siya dumikit dun sa ating chopping board dahil mas maganda kung neat yung ating paggagawaan. Tapos ayan, babalutin nyo lang yung dahon na ginamit natin. Napakadali lang kumapit na ito kaya napakadali niyang hulmahin para maging shape siya ng onigiri. Sa mga magtatanong anong pwedeng alternative na gamitin, pwede kayong gumamit ng pechay, ng Chinese cabbage, o ng repolyo. Gawin nyo lang din yung ginawa ko na medyo pinakuluan natin siya ng konti para lumambot yung kanyang dahon at madali nyo siyang maibalot. So, pwede rin pala kayo gumamit ng mustard sa Pilipinas kung meron kayo medyo malaki-laking magagamit or pagdugtong-dugtongin nyo na lang. Season nga pala ng Japanese mustard o ng mustard guys ay medyo malamig ang panahon. Kung sa Pilipinas tayo magtatanim ay dapat mag-start tayo ng November, December para January, February medyo malamig yung panahon, ma-harvest natin siya kasi pang malamig na lugar siya. Hindi naman sobrang lamig, yung tama lang na katulad ng temperature natin kapag January and February sa Pilipinas. So ayan, ready na yung ating bento at pwede na tayong pumunta sa ating pupuntahan. Syempre gumawa rin si Ate Aska ng kinagabihan ng mga sweets naman yung kanyang dala, pero sabi niya nga isusurprise niya na daw tayo, dun na natin makikita sa ating picnic place. Tapos sa isang lalagyan, ayan, pinagsama-sama ko lang yung hotdog, yung mushroom natin, yung salad natin at ganun din yung ating broccoli. Plus sinamahan ko lang ng fruits na orange kasi importante dito sa Japan guys talaga na balanse yung kulay at healthy lang yung mga ilalagay natin. Sayang lang hindi tayo nakagawa ng tamagoyaki kasi ang akala ko nakagawa si Ate Aska, yung pala tinapay pala yung ginawa niya na may itlog. Tapos sa salad dressing natin, hindi natin pwedeng ilagay ng direkta sa ating gulay dahil malalasog sila o maghahalo-halo kagad sila, kaya may nabibili sa Daiso dito or dun sa online kung meron kayong Shopee, ayan, siguro makakahanap kayo nito. Ito yung parang container ng mga lagayan ng mga ketchup, yung toyo, kung ano-ano pa. Yung natira nating orange, siniksik ko na din kasi para hindi naman siya masayang. Guys, lalatag muna tayo ng sheets. Ganda guys, oh, tingnan nyo, look, napaka beautiful, so ayan guys, oh, yung ating picnic lunch, ayan, actually hapunan na yan, stress na yun, artista yan. Hey! Open! Jan, jan, jan! How are you? You magic ka! Ay, ginawa niya yan kagabi guys, so ni Ate Aska sa ano. Nagpuyat siya dyan actually. Tapos dinamay ako. Nananay. Umayo, sorry. Tabete mita. Uishi. Hanami na nun ni sweets bakkari. Katsuga! Wow, kaso dyan ay desu ka. Sugoi. Sugoi naman yan. Oh, maso dyan ay desu ka. Sugoi. Ay, desu na. Josu dyan. De, una pa picture namin, tapos pupunta kami doon. Ah, okay, wakata. Okay.
じゃあいただきます。そうでしょ。そうでしょ。いただきます。いただきます。いただきますです。うまいでしょ。美味しいでしょ。いただきます guys. Suki ano, huwag ka matakaw. So ayan guys, oh, di ba? うまそうだな。 Pinakmatagal. 美味しいです。わお。これ何？キノコつけた。いただきます。いいなって感じ見てるね。食べた後、このやつも取りたいな。ちょうどいい。じゃあアスカのサンドイッチをいただきます。みんな食べたいでしょう。Guys, ang sarap ng cookies ni ate. Perfect. Talagang butter na butter. なんかまあ、さすがにね、8時間過ぎ。どうなってる？3等分になってる。3等分なんですよ。でかかったからね。聞きすぎやろ。聞きすぎやろ。そのことです。ああ、そこ。ブラベよ。うん。それ。全部食べたい。入れすぎやろ。かわいいのにね。おにぎりは一口で食うのが当たり前なの。寿司と一緒。初めて聞いた。寿司に見えるでしょ。でかすぎるんだけど、寿司にしては。押し寿司ですか、それ。そうです。サバの押し寿司みたいなやつですか。うまいよね。これ売れると思わない？ねえ。道の駅に出そうかね。売れるよ。あ、こうか。毎日買いに行く。買いに行って。買い顔が見えない。何があったの？悲しかった。何があったの？すっきりした顔してます。チェカゴ頑張った出したのにね。桜桜桜。歌い始めるの。さあ、って言うかと思った。すがすがしい顔して。言うかと思った。20万円する。 Ano ba yung magbibigay sa bulbo? Iyak ko ka ba? Catchballs tayo. 晴れてきた晴れてきた。今が今。ああ。Catchballs tayo. 一緒にライブやるか。